United Kingdom. Sasali na nga ba para tulungan ng Amerika laban sa Iran? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Naglabas ng panibagong banta ang Islamic Republic of Iran laban sa United Kingdom. Ayon sa ulat, maaaring targetin ng IRGC ang British troops at maging ang British citizens na nasa Middle East. Lumabas ang banta matapos kumpirmahin ng UK government na handa itong tumulong sa United States at sa iba pang NATO allies habang patuloy ang military operations laban sa Iran. Nagsimula ang tensyon ng payagan umano ng bagong UK Prime Minister na si Andy Burnham ang United States military na gamitin ang British base. Mula sa mga base na ito, maaaring suportahan ang mga operasyon ng Amerika laban sa military facilities ng Iran. Para sa Iran, ang desisyong ito ay malinaw na pakikialam ng United Kingdom sa digmaan. Dahil dito, nag-warning ang IRGC na hindi lamang American forces ang maaari nilang gantihan. Maaari na ring mapasama sa kanilang target ang British military personnel at iba pang British citizens na nasa rehiyon. Agad namang sumagot ang UK government. Sinabi ng isang government spokesperson na handa ang United Kingdom 24 na oras kada araw upang protektahan ang sarili. Nakikipag-coordinate na rin sila sa kanilang NATO allies para bantayan ang mga posibleng missile, drone o militia attacks. Bagamat hindi direktang binanggit sa statement ang United States, malinaw na Amerika ang pangunahing NATO ally na tinutukoy. Ito rin ang bansang nangunguna sa mga pag-atake laban sa IRGC at sa iba't ibang military targets sa loob ng Iran. Hindi naman nangangahulugan na agad na magpapadala ng malaking combat force ang United Kingdom sa Iran. Sa ngayon, mas nakatuon ang British government sa defensive operations. Kabilang dito ang pagprotekta sa kanilang military base, pagdepensa sa British ships at pagtulong sa pagharang sa mga missiles at drone na maaaring ilunsad ng Iran. Pero kahit defensive lamang ang sinasabing role ng UK, iba ang tingin dito ng Iranian government. Para sa kanila, ang pagpapagamit ng British base sa United States ay sapat ng dahilan para ituring ang United Kingdom bilang bahagi ng kalaban. Habang tumitindi ang banta, nagsimula ring lumikas ang ilang European personnel mula sa Iran. Kabilang dito ang mga British at German nationals, pati na rin ang ilang diplomatic staff mula sa ibang European countries. Isa-isa nilang isinara o nilimitahan ang operations ng kanilang mga embassies habang naghahanda sa posibleng mas malaking pag-atake. Hindi na ito ang unang beses na nag-evacuate ang European countries mula sa Iran. Sa mga nakaraang military escalation, pansamantala ring umalis ang maraming diplomats at foreign workers dahil sa panganib ng missile attacks, airstrikes at pagkawala ng kuryente at communication lines. Ngayon, mas mataas ang kanilang concern dahil hindi lamang military facilities ang posibleng tamaan. Kapag gumanti ang Iran, maaaring targeting nito ang foreign base, airports, ports, at iba pang facilities na ginagamit ng United States at ng mga kakampi nito. Malaki rin ang panganib sa mga British troops na nakatalaga sa Gulf region. May mga British personnel at military assets sa mga bansang malapit sa Iran. Kapag naglunsad ang IRGC ng missiles o drones, maaaring madamay ang mga base na ginagamit ng parehong British at American forces. Kasabay nito, patuloy ang pag-atake ng United States sa mga lugar malapit sa Iran-Iraq border. Mahalaga ang border na ito dahil ginagamit umano ito ng IRGC-backed militias para maglipat ng fighters, weapons, missiles at military supplies. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mga supply routes na ito, sinusubukan ng Amerika na bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga military base sa Iraq at sa iba pang kalapit na bansa. Pero habang mas lumalawak ang military operations, mas dumarami rin ang bansang maaaring madamay. Hindi na lamang ito simpleng labanan sa pagitan ng United States at Iran. Unti-unti nang nasasangkot ang United Kingdom, NATO allies, at iba pang countries sa Middle East. Para sa British government, kailangan nilang suportahan ang kanilang allies at protektahan ang kanilang sariling personnel. Para naman sa Iran, anumang base o bansa na tumutulong sa United States ay maaari nilang ituring na legitimate military target. Ito ang dahilan kung bakit mas naging seryoso ang sitwasyon. Kapag may British base o British soldier na direktang tinamaan, maaaring mapilitan ang United Kingdom na gumanti. At kapag nangyari iyon,
posible nang lumawak ang conflict at maging direktang bahagi ng digmaan ang isa pang major NATO country. Sa ngayon, nananatiling alerto ang British military. Binabantayan nila ang galaw ng IRGC, ang mga missile launch sites at ang mga milisya na konektado sa Iran. Samantala, patuloy ang paglikas ng ilang foreigners habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Iran at United States. Walang kasiguraduhan kung warning lamang ang sinabi ng IRGC o kung talagang maglulunsad sila ng pag-atake laban sa British troops. Pero isang bagay ang malinaw. Matapos payagan ng United Kingdom na gamitin ng United States ang kanilang military base, hindi na lamang Amerika ang nakikita ng Iran bilang kalaban. Kasama na ngayon sa kanilang banta ang British forces at citizens sa buong rehiyon. Habang nakatutok ang international community sa posibleng paglawak ng digmaan, agad namang pinaigting ng United States ang operasyon sa border ng Iran at Iraq. Sunod-sunod na airstrikes ang iniulat sa mga lugar na ginagamit umano ng IRGC-backed militias bilang pangunahing daanan ng kanilang fighters, weapons at military supplies. Ang Iran-Iraq border ay may malawak na koridor na matagal nang ginagamit ng mga armed groups na konektado sa Iran. Dito, dumadaan ang militia members kapag kailangan nilang lumipat mula Iran papuntang Iraq o bumalik sa kanilang mga base sa loob ng Iranian territory. Hindi lang mga tauhan ang dinadala sa rutang ito. Ginagamit din umano ang koridor para sa transportasyon ng rockets, missiles, drones, ammunition at iba pang military equipment. Mula rito, naipapadala ang mga sandata sa mga milisya na kumikilos sa iba't ibang bahagi ng Iraq at sa ibang bansa sa Middle East. Dahil dito, itinuring ng United States ang border corridor bilang mahalagang bahagi ng military network ng IRGC. Kapag nanatiling bukas ang rutang ito, patuloy na makakapaglipat ang Iran ng fighters at weapons para suportahan ang mga pag-atake laban sa American troops at allied forces. Sa inilabas na videos, makikita ang malalakas na explosions sa border areas. Ilang military positions, storage facilities at access routes ang tinamaan. Ayon sa report, layunin ng operasyon na tuluyang sirain ang koridor at pigilan ang malayang paggalaw ng mga milisya sa pagitan ng Iran at Iraq. Hindi random ang pagpili sa mga target. Matagal nang minomonitor ng United States ang mga lugar na posibleng ginagamit bilang staging areas ng IRGC-backed groups. Bago magsagawa ng attack, sinusuri muna ang movement ng vehicles, weapons at personnel sa border. Kapag may nakitang convoy o activity na konektado sa militia operations, maaari itong ilagay sa target list. Kasama rin sa binabantayan ang mga tunnels, warehouses, temporary camps at mountain roads na ginagamit para itago at ilipat ang military supplies. Ang pangunahing concern ng United States ay ang Eastern Iraq, kung saan naroon ang ilang Kurdish forces at military installations. Kapag nakapasok ang IRGC-backed militias mula Iran, maaari silang maglunsad ng rocket o drone attacks laban sa mga target sa lugar. Sa mga nakaraang operasyon, gumagamit ang mga milisya ng mobile launchers at small attack drones. Madali nilang maitatago ang mga ito sa civilian vehicles o sa mga liblib na lugar. Pagkatapos ng attack, mabilis silang umaalis at bumabalik sa border upang maiwasang matuntun. Pero sa pagkakataong ito, mismong supply route na ang tinamaan. Sa halip na hintayin pang mailunsad ang mga sandata, sinubukan ng United States na sirain ang infrastructure na ginagamit para dalhin ang mga ito sa battlefield. Malaking problema ito para sa IRGC dahil mahalaga ang Iraq sa kanilang regional operations. Ginagamit nila ang bansa bilang tulay para mapanatili ang contact sa iba't ibang militia groups. Kapag naputol ang border corridor, magiging mas mahirap ang pagpapadala ng sandata at reinforcements. Maaari ring mapilitan ang mga milisya na gumamit ng mas mahaba at mas delikadong ruta. Kailangan nilang umiwas sa American surveillance aircraft, satellites, at reconnaissance drones na patuloy na nagbabantay sa border. Bukod dito, mahirap nang maglipat ng malalaking missiles o heavy equipment kapag wasak ang mga kalsada at checkpoints. Kahit makahanap sila ng alternative route, mas mabagal ang movement at mas mataas ang posibilidad na makita sila bago pa makarating sa kanilang destinasyon.
Nagpadala rin ng malinaw na mensahe ang United States sa Iranian government. Hindi naligtas ang mga military facilities dahil lamang malapit ang mga ito sa border o nakatago sa remote areas. Kapag ginagamit ang isang lugar para suportahan ang militia attacks, maaari itong direktang bombahin. Para naman sa Iraqi government, komplikado ang sitwasyon. Ayaw nitong maging sentro ng labanan sa pagitan ng United States at Iran. Pero maraming armed groups sa loob ng Iraq ang may malakas na koneksyon sa IRGC at hindi lubos na kontrolado ng central government. May ilan sa mga milisya na bahagi ng official security structure ng Iraq. Pero mayroon din silang sariling commanders, weapons at political interests. Dahil dito, nahihirapan ang Iraqi authorities na pigilan ang kanilang mga operasyon. Kapag umatake ang mga milisya sa American forces, gumaganti ang United States sa kanilang base at supply routes. Ang resulta, patuloy na nadadamay ang Iraqi territory kahit hindi direktang gustong sumali ng Baghdad sa conflict. May panganib ding gumanti ang IRGC-backed groups matapos ang pambobomba sa koridor. Maaari silang maglunsad ng panibagong rockets at drones laban sa American base, Kurdish positions o government facilities na itinuturing nilang kakampi ng United States. Pero limitado na ang kanilang movement dahil sa tuloy-tuloy na surveillance at airstrikes. Kapag inilabas nila ang kanilang launchers o vehicles, posible silang makita at tamaan bago pa maisagawa ang attack. Patuloy namang sinuri ng United States military ang lawak ng pinsala sa border corridor. Ang priority ay malaman kung ilang militia facilities ang nawasak at kung may natitira pang ruta na maaaring gamitin ng IRGC. Habang tumatagal ang operasyon, mas lumilinaw ang strategy ng Amerika. Hindi lamang nila binobomba ang missiles at drones ng Iran. Isa-isa rin nilang sinisira ang buong network na ginagamit para ilipat ang sandata, magpadala ng fighters at suportahan ang mga proxy groups sa Middle East. Sa pagkawasak ng Iran-Iraq Militia Corridor, lumiit ang kakayahan ng IRGC na mabilis na magpadala ng tulong sa kanilang mga tauhan sa Iraq. Pero hindi ibig sabihin na titigil na ang mga milisya. Habang naghahanap sila ng bagong ruta at paraan para makaganti, isa namang malaking desisyon ang ginawa sa Washington. Sa United States Senate, isinagawa ang botohan na maaaring magtakda kung magpapatuloy o malilimitahan ang kapangyarihan ni President Donald Trump sa digmaan laban sa Iran. Sa United States Senate, isinagawa ang botohan para sa isang resolusyon na naglalayong limitahan ang war powers ni President Donald Trump laban sa Iran. Pero sa huling bilang, nabigo ang panukala matapos makakuha ng 47 votes in favor at 49 votes against. Dahil sa 2 boto lamang na lamang, hindi na ipasa ang resolusyon. Ibig sabihin, hindi napigilan ng Senate ang White House na ipagpatuloy ang kasalukuyang military operations laban sa Iran. Ang resolution ay itinulak ng ilang Democrats at lawmakers na naniniwalang kailangan munang humingi ng malinaw na approval mula sa Congress bago palawakin pa ni President Trump ang digmaan. Para sa kanila, hindi dapat magkaroon ng sobrang lawak na kapangyarihan ang isang president na maglunsad ng tuloy-tuloy na military attacks nang walang bagong authorization. Concern din ng mga sumuporta sa resolusyon na maaaring lumawak ang conflict sa buong Middle East. Sa puntong iyon, hindi na lamang military facilities sa loob ng Iran ang tinatamaan. Nadadamay na rin ang border ng Iraq, ang Strait of Hormuz, at mga lugar na ginagamit ng IRGC-backed militias. May posibilidad ding masangkot ang United Kingdom, Israel, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, at iba pang countries na may American military presence. Kapag may malaking casualty o direktang pag-atake sa isa sa mga bansang ito, maaaring mabilis na lumawak ang military response. Pero para sa mga Republican senators na kumontra sa resolution, hindi ito ang tamang panahon para limitahan ang Commander-in-Chief. Naniniwala silang kailangan ni President Trump ng sapat na authority para mabilis na makaresponde sa missiles, drones at attacks na inilulunsad ng IRGC. Ayon sa kanilang posisyon, ang anumang delay mula sa Congress ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa Iran na maglipat ng weapons, magtago ng commanders o maghanda ng panibagong attack laban sa American troops. Mahalaga rin ang timing ng botohan. Habang nagdidebate ang mga lawmakers sa Washington, patuloy ang military operations sa Iran at sa mga kalapit na lugar.
May mga reports ng panibagong airstrikes at patuloy na paggalaw ng American aircraft at naval forces. Dahil nabigo ang resolution na natiling malawak ang kakayahan ng White House na pumili ng mga susunod na target, maaari pa ring aprubahan ni President Trump ang strikes laban sa missile sites, drone facilities, air defense systems, military barracks, supply routes at maritime positions ng Iran. Hindi rin kailangan ng panibagong Senate vote sa bawat attack. Hanggat hindi nagpapasa ang Congress ng mas malakas na batas o direktang binabawi ang military funding, may sapat na operational freedom ang administration para ipagpatuloy ang campaign. Malaking political victory ito para kay President Trump. Ipinakita ng resulta na kahit maliit lamang ang lamang, sapat pa rin ang suporta sa Senate para hindi agad maputol ang kanyang military strategy, pero hindi nangangahulugan na tapos na ang debate. Patuloy na kinu-question ng ilang lawmakers kung hanggang saan lamang dapat umabot ang operation. Gusto nilang malinaw kung ang layunin ba ay sirain lamang ang military threat ng Iran o kung kasama na rin dito ang pagpapatalsik sa Islamic Republic. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang targeted strikes laban sa missile sites at IRGC facilities ay maaring ituring na defensive action. Pero kapag direktang tinarget ang senior leadership ng Iran o sinuportahan ang isang uprising, maaari na itong makita bilang regime change operation. Mas mataas ang risk kapag umabot sa ganitong level ang conflict. Maaaring gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa American base, oil facilities, commercial ships at allied countries sa Gulf region. Maari rin nitong utusan ang mga proxy groups na kumilos sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Kahit humina na ang kanilang supply routes, mayroon pa ring natitirang weapons at fighters ang mga grupong ito. Sa kabila nito, nanindigan ang mga supporters ni President Trump na hindi dapat umatras ang United States habang may kakayahan pa ang IRGC na umatake. Para sa kanila, ang pagpapahinto sa operations ay magbibigay lamang ng panahon sa Iran para mag-regroup. Ang pagkatalo ng resolusyon ay nagbigay rin ng signal sa United States military. Hindi nila kailangang maghanda para sa agarang paghinto ng campaign. Sa halip, maaari nilang ipagpatuloy ang surveillance, target assessment at pag-deploy ng additional aircraft at warships. Patuloy ding binabantayan ng Pentagon ang response ng Iran. Sinusuri nila kung ilang missiles at drones pa ang natitira, kung aling launch sites ang aktibo at kung saan inililipat ang military assets. May mga indikasyon na mas kaunti na ang missiles na inilulunsad ng Iran kumpara sa mga nakaraang labanan. Pero hindi malinaw kung dahil ba ito sa pagkasira ng kanilang facilities o kung sadyang itinatago nila ang natitirang arsenal para sa mas malaking attack. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng White House na malimitahan agad ang military response. Kapag biglang naglunsad ang Iran ng sabay-sabay na missiles laban sa American base o allied countries, kailangan umanong makaganti ang United States ng walang mahabang political process. Pero para sa mga kritiko, delikado rin ang ganitong setup. Kapag walang malinaw na limitasyon, maaaring unti-unting lumaki ang operation hanggang maging full-scale war nang hindi na pag-uusapan ng maayos sa Congress. Maaari ring tumaas ang bilang ng American troops na ma-deploy sa rehiyon. Sa simula, airstrikes at naval operations lamang ang pangunahing strategy. Pero kapag hindi sapat ang mga ito, maaaring pag-usapan ang paggamit ng special forces o ground units. Sa ngayon, wala pang malinaw na confirmation na may malawakang ground invasion na nakahanda. Ang nakikita pa lamang ay systematic strikes laban sa military infrastructure at mga ruta na ginagamit ng IRGC. Gayunman, ang resulta ng Senate vote ay nag-alis sa isang malaking political obstacle ni President Trump. Mas malaya na siyang magdesisyon kung kailan palalakihin ang operasyon at kung anong klase ng weapons ang gagamitin. Habang patuloy ang debate sa Washington, lalo namang naging magulo ang sitwasyon sa loob ng Iran. Sa state television mismo, nagsimula ng magsagutan ang mga opisyal at supporters ng Islamic Republic. Ang dating kontroladong mensahe ng government media ay unti-unting nasira. Sa halip na ipakita ang pagkakaisa, lumabas sa publiko ang kanilang away, takot at sisihan habang lumalakas ang pressure mula sa United States.